Magandang araw mga repa, gagawa na naman tayo ng video. So, tong video na to is about sa duplicitous behavior ng both gender, lalaki at babae. So, parang similar din to sa categorization. So, iba-iba treatment ng lalaki sa mga babae na kinakategorize nila. Dalawa lang naman yan eh. Wifey material tsaka yung hoe or sinatawag nilang sluts. Ganon din sa babae. Pang long term nila yung beta male. Tapos pang short term nila yung alpha male. So, tawag dyan duplicitous behavior. So, kuwari, ikaw lalaki ka, 'di ba? Kung gusto mo yung mga naghahanap ka ng wifey material, so ika-categorize mo. So, dahil babae ang picker, usually maraming lalaki na mapagpanggap. Yung dinidate-date, wine and dine, yung mga ganyan. Yung babae. Tapos, magbibigay ng false impression na ang habol talaga ng babae is both romantically at sexual companionship. Pero ang totoo lang naman talaga, ang habol lang pala talaga nila is sex lang. So, hindi sila upfront. Maraming ganyan na lalaki, lalo na yung mga beta, yung mga average looking, tsaka below. Meron din naman mga alpha na ganyan eh. Kaso yung alpha na may beta male tendencies. Pero yung totally alpha, hindi nila ginagawa yan kasi short term nga lang yung gusto nila. So, nagiging upfront na sila. Agad-agad. Kasi nga, yun lang man talaga habol nila eh, sex. Sa babae naman din, ganun din. Yung duplicitous behavior nila is nagiging wild sila pag kinategorize nila yung lalaki ay alpha or yung napili nila, which is good looking naman talaga tsaka sexy. So, doon lang sila magiging submissive. Tsaka ilalabas nila yung totoo nilang side or pagiging wild sa bed. So, pagkakaharap nila yung beta, yan yung mga tinatawag nilang mga standards ng mga babae, dating standards. Sabi nila 6 figures, kailangan may connection, kailangan may trabaho, stable, tapos kailangan mabait. Pero, yun nga, hanggat maaari, syempre gusto nila to sa alpha, 'di ba? Pero, hindi naman magaganon yung alpha eh. So, in the long run din naman talaga, yung babae is naghahanap din talaga ng pang long term. So, base pa rin yan sa looks categorization kasi yung looks ng tao, dyan napipredict yung impact sa buhay. Kaya nga merong kasabihan looks are everything, which is totoo naman din talaga kasi malaking bagay yan kasi binibigyan ka na ng judgment ng tao dahil lang sa physical appearance mo. Tapos yun yung mag-shape ng future career mo, opportunities mo, dating in a relationship mo, confidence mo, pati yung social acceptance mo dahil lang sa looks, 'di ba? Ang daming factor, 'di ba? Ang dami. So yun nga, sa duplicitous behavior ng tao is ganun nga rin, based on looks din yun. Nabasa ko na kasi yung beta male revolution, natapos ko na eh. So may mga category kasi sinasabi si Alan Roger Curry doon na alpha male or beta male. Ayaw pa sabihin na good looking tsaka average tsaka bad looking. Doon din naman magpo-fall yun eh. Kasi yung beta male, alam mo yung treatment ng tao is based on looks. Di ba lagi ko sinasabi yan? May last akong short clip na pinos. Yung iba yung treatment nila sa pangit tsaka sa pogi. Subconscious kasi yan eh. Alam mo yung nag-react ka lang dahil sa perception mo. Ibig sabihin, repulsive yung lalaki. Kaya ganun yung reaction niya, yung parang tumaas yung kamay, di ba, ng babae. Pero doon sa pogi, dahil presentable yung itsura, tsaka pogi talaga, is
accepting. Accepting yung ano, yung reaction ng babae. Which is pinayagan niya magbeso-beso. Pero yung isang pangit hindi. Kasi subconscious kasi yan eh. Parang may ipis, daga, biglang lumapit sa inyo. Lalayo kayo, 'di ba? Yun yun. Ganun yung ano, ganun din yan sa perception ng tao na nagja-judge ka talaga dahil lang sa nakikita mo. Nagre-react ka lang din dahil sa nakikita mo. So kung eto common sense to. Nakakita ka ng leon, hindi mo i-judge yan na ano. Siyempre, unang kita mo pa lang, nakita mo yung leon, malamang aalis ka na dun sa perimeter na yun dahil alam mong leon yan. Ang gagawin ng leon is ugaling pang leon, which is hahabulin ka at kakainin ka, di ba? Tsaka may kakayahan maging violente dahil hayop yun eh, leon yun eh. So, ganun din yung judgment sa tao na sinasabi nating categorization based on looks. Marami pa kasi paligoy-ligoy yung manosphere na alpha male, beta male. Hindi na lang sabihin talaga na sa looks, which is genetic nagdi-determine yan. Hindi naman coincident yung pogi na pumunta sa ibang bansa. Tapos ganun pa rin treatment sa kanya ng ibang tao. Kahit saan siya magpunta, ganun pa rin treatment. Tapos sasabihin nyo, subjective yung, oo, alam natin na meron talagang programming tsaka tinatawag natin na phenotype na type mo talaga. Pero nagre-react ka lang dahil sa nakikita mo. Which is yung may good looking face na lalaki at babae. Ang perception mo dyan is yung halo effect na sinasabi natin, which is hindi repulsive. Pagka syempre nakikita mo pangit or sakto lang, kasi kung average looking lang, sakto lang, walang positive, walang negative. Pero kung negative yung nakita mo pangit, syempre, parang kagaya yun ng reaction ng babae. Hindi lang naman babae yun, kahit naman lalaki. Di ba parang maiilang? Pansin mo yung mga lalaki pag hinahalikan sila ng mga parang unattractive na babae. Gusto rin nila yun kasi nga admiration yun tsaka plus points. Pero nahihiya pa rin. Kahit naman ako, di ba, nagkaka-girlfriend ako ng sub 5 na pag naglalakad ba kami, anong tawag dito? Parang madikit na madikit. Hindi naman eh. Kasi syempre, dahil sub 5 yung kasama mo, ganun talaga yung reaction mo. So, yun yung sinasabi ko sa inyo na subconscious yan. Subconscious yan na yung attraction. So, yun nga. Bawat lalaki at babae is duplicitous yung behavior. Depende na lang yan sa pagkakategorize niya sa lalaki or babae. Kagaya nga na sinabi ko sa inyo, karamihan, lahat naman, majority talaga, lahat ng lalaki ay habol ay SEX lang. Pero, nagbibigay sila ng impression na mabait sila, i-date nila, tas, yung mga ginagawa nila na pagsisimp or pagpapakabait is pang long term. Kunwari, habol nila long term. Pero yung pala, short term lang pala, SEX lang. Kaya dyan naiinis yung mga babae na sinasabi nila SEX lang habol na lalaki. Which is totoo naman din talaga. Pero ang may advantage lang dun sa alpha side is expected na din nila talaga na yun lang talaga habol dahil may upper hand sa looks nga, pogi. Tsaka maraming option. So, expected na nila na hindi rin tatagal na ganun yung relasyon. So, sa mga average looking, tsaka pangit, dyan sila naiinis. Na binibigyan sila ng impression. Kasi nga, nagigising na, di ba? Yung mga average looking, tsaka pangit. Ayaw na mag-commit din. Kagaya rin na sinasabi ko sa inyo, wag na kayo magbigay ng attention. Wag nyo na i-date yung mga babae. Wag nyo na kausapin na parang gawin kayong emotional tampon. Wag na kayong mag-likes kasi nga mapofrustrate lang kayo. Dahil hindi naman din talaga kayo bibigyan ng SEX ng mga babae.
papaasahin lang kayo. Which is, pasok din yan sa duplicitous behavior ng babae. Dinibigyan to mga average looking tsaka mga pangit ng hope na ibibigyan sila ng sex dahil sa ginagawa nila at pagbibigay nila ng non-sexual attention. Kagaya ng, syempre pagka non-sexual attention binibigay ng lalaki, ano bang binibigay ng lalaki? Yung oras niya, yung finance niya, yung emosyon niya, tsaka yung bonding, di ba? So, yun yung ano. So, kaya sinabi nga ni Alan Roger Curry na huwag nyo na ibibigay yung attention nyo. Kasi yung attention kasi, dyan napapasok yung finance, emotion, bonding, na karamihan lalaki nag-hope na may kapalit na bibigyan sila ng sex. Yan talaga yung main point nung Beta Male Revolution na libro na nabasa ko. Natapos ko na siya, yun din yung ano. Kasi magigising na rin. Actually, ngayon ko lang naisip, dahil pala sa manosphere ng Red Pill, actually lahat na nagsasalita pala dun, ngayon ko lang natatanto, beta male din pala talaga. Kasi sila yung naiinis, bali, parang pag-aalsa to ng mga beta male. Di ba dati yung mga babae, yung mga slut kasi, yung mga promiscuous na babae dati, parang ano nangyayari, mababa tingin sa kanila, tsaka hindi sila siniseryoso ng mga lalaki kasi nga mataas body count nila. So, ginawa ng second wave feminism, binigyan sila ng trabaho para, hindi na sila aasa sa lalaki. Tsaka, pwede sila magpanggap, magsinungaling, ganyan na konti lang yung naka-sex nila. Itatago nila yan. Yun, kasama pa rin yun sa duplicitous behavior ng babae. Depende yun sa kaharap nila. Pag beta yung kaharap nila, magpapanggap sila na prudish, mabait, traditional wife. Tapos pag kaharap nila yung alpha, pogi, doon nila lalabas yung wild side nila. O yung mga lalaki naman, magpapanggap na beta, yung mga beta male na gusto ng relasyon. Kasi sa relasyon kasi beta lang talaga yan eh. So yung mga babae gusto ng mga karelasyon na beta. Yung mga alpha is pinang short term lang talaga nila yan. Tsaka expected din talaga nila na pang short term lang din talaga yon dahil hindi magkukumit. Ayaw ng responsibilidad. So, maapektuhan na ito sa pang long term na inaasam-asam ng mga beta male tsaka ng karamihang babae. Kasi sa babae, kasal, di ba? Kasal. Alam mo ba pag sa kasal na inaasam ng babae, list nila sa option nila yung SCX, yung sexual companionship. Nasa bottom yan ng list nila. Ang unang-unang nila, finance, yung security, provision, responsibilidad. So, makakabigay lang talaga niyan ng total 100% is mga beta male. Kaso, ang ginawa kasi ng manosphere is ini-spread na yung mga ganyan na wag magbigay ng attention. So, sooner or later, yung mga beta male din hindi na rin magbibigay ng attention sa mga babae. Non-sexually. Ang mangyayari na rin talaga in the near future is magiging direct approach na lahat ng mga lalaki. Pati beta male to sasabihin na direct to the point na lang, SEX na lang talaga yung habol. Hindi na magkukumit yung mga beta male ng marriage. Tapos hindi na nila entertain yung mga 30 pataas na. Kasi yan yung pinapakalat sa manosphere ng Red Pill, which is sangayon din naman ako dun. Kasi nga, wisdom yun eh, para alam mo yung katayuan mo na ginagawa ka lang backup plan or option. Pagkatapos nila magpakasasa nung prime days nila, 18 to 25, ang dami nilang body count, tsaka exclusively sila na wild dun sa mga alpha. Tapos, nag-e-expect sa kanila na sasalo sa kanila yung mga beta male provider. Tsaka hindi na rin naniniwala yung mga beta male na yung mga alpha male is bad boy. Which is hindi naman talaga totoo. Which is totoo naman, hindi naman
talaga totoo na bad boy yung mga ano. Kasi ang pumili dun sa mga lalaki na yun para maging ganun player is babae. So, ito naman ang kinaiinisan ng mga babae. Kasi gusto nga nila makasal, di ba? Tsaka long-term relationship. Siyempre, ang pipiliin ng mga lalaki is yung mga so-called good girl na nililabel nila yung wifey material, which is yung kinakategorize nila. So parang yun na nga yan talagang pinupunto ng beta male revolution na ganun nga. Yun, na bawat gender talaga is may mga pakay rin talaga. Yung alpha hindi naman maapektuhan yan eh. Kahit naman tumanda pa sila, makakakuha at makakakuha pa. Parang sila Richard Ramirez, di ba? Sub 5 nga lang. Pero makakakuha pa rin. Pero yung beta talaga, yung mga beta male na may alpha mindset, mahihirapan na rin yan. Kasi alam na ng babae lahat ng game eh. Ganun din yung mga beta male. Alam na rin na lahat ng lalaki na karamihan na, hindi pa lahat. Kasi marami pa rin talaga simp eh. Dahil 80% nga di man desirable and attractive. Dahil nga dito sa black pill na channel ko, tsaka yung mga red pill dun na palabas, na manosphere is na namumulat na rin talaga yung mga mata ng beta na ayaw nila na maging backup plan. Wala naman kasi masama rin talaga na makipag long term ka sa babae. Kaso, ang pangit doon is nagiging seryoso sila kung kailan 30 na. Ang habol mo kung lalaki ka long term, lalo na pagka single ka pa, unmarried, tsaka wala kang anak. Isabol mo dun sa babae is fertility time period, di ba? So, tsaka lang sa magsiseryoso kung kailan single mother na siya. Tsaka siya magsiseryoso kung kailan kupas na siya 30. Tsaka lang siya magsiseryoso kung hindi siya marami na siyang body count, 'di ba? Tsaka mga baggage. Which is totoo din naman. So sa lalaking side naman is bistado na ng mga babae rin yan na kunwari yung mga lalaki na gusto makipag long term or magpakasal is hindi naman din ginagawa. Deceitful tawag doon, deceit. Nagpapanggap lang para may consistency na sex. Tapos tsaka pag nakuha na nila yung gusto nila, maggagawa na ng mga rason para makipaghiwalay. So maraming lalaking gumagawang ganyan na tawag doon duplicitous behavior. Iba-iba treatment ng babae at lalaki base dun sa perception niya tsaka pagkakategorize niya, which is based on looks din naman talaga. So, yan yung yung actually basahin niyo yun, yung beta male revolution, mamumulat din talaga mata niyo ng pagkakategorize ng mga lalaki at babae. So, hindi rin naiiba yung lalaki at babae sa isa't isa. Na yung lalaki, meron siyang nililabelan or kinakategorize na babae as wifey material, tsaka yung hoe or kinky sluts na tinatawag. Babae naman is meron siyang kinakategorize na for sexual pleasure, which is pang short term yung alpha. Tapos, yung ideal na type niya na pang long term or dependable is yung beta. So, dahil nga sa manosphere, maiiba na yan. Marami na masisingle din talaga na babae. Lalo na yung mga kupas na tsaka single mother. Wala nang dadampot niyan. So, sa mga beta naman, hindi na kayo bibigyan ng chance kasi maglilin towards na lang talaga sa alpha fox tsaka beta box na provider na willing yung mga babae. Actually, baka nga mawalan na rin yung beta box provider eh. Kasi nasisiro na rin yan eh. Nagtatrabaho na babae. So, ano na lang natitira? Lagi nga sinasabi ni Rolo Tomasi yan. Ano na lang natitira? Alpha fox. Diba? Tapos gagamitin na lang ng mga babae yung mga lalaki na for non-sexual companionship
or attention. Yung mga likes, boost ng ego, usap-usap, gala-gala, date sa labas, libreng pagkain. Pero safe pa sila dun kasi hindi nila bibigyan ng SEX yung mga yun. Sila lang willing eh. Syempre sa 80% ba naman na deem undesirable, unattractive? Imposibleng walang willing doon. Paano yung mga mataas na percentage na wala talagang ka-experience sa babae na praises, admiration, or validation? Which is, yun yung dinidesire ng mga lalaki talaga na virgin pa. Kuwari, 30 na sila or 25. Yun yung dinidesire nila, yung genuine desire ng babae. Kahit sabihin na natin non-sexual yung desire ng babae. Basta gusto lang nila ma-feel na nag-i-exist sila. Yun yung kasi yung ano. Pero kasi kung incel ka talaga, ibig sabihin unattractive ka, hindi ka talaga mag-i-exist sa babae. Mag-i-exist ka lang sa mga favors, tsaka sa mga pakinabang mo, kagaya ng chat-chat, emotional tampon, yan, babato nila yan sa mga unattractive. Kaya kahit unattractive kayo, tsaka average or good looking, the best talaga is huwag nyo ibigay yung non-sexual companionship nyo or yung free validation yung tinatawag. Sa red pill, sinasabi na huwag magbigay ng free validation. Hindi naman nila nililinaw kung ano yung free validation. Yun yung non-sexual companionship mo. Which is yun yung habol ng babae pang long term. Yung friendship na lalaki, long term din yan eh. LTR pa rin yan, relationship. Yan yung fini-friendzone ng babae. Kaya sooner or later, dahil sa beta male revolution, pati beta male tsaka mga pangit, hindi na makikinig sa mga hinanaing ng babae. As in, wala na talaga. Total separation na ng lalaki at babae. Nangyayari na yan ngayon sa trabaho na-experience ko yan. Walang kibuhan ng mga lalaki at babae. Hindi kagaya dati na may mga chat-chat pa, ganyan. Wala na talaga. So, mangyayari niyan is talagang magkakaroon na talaga ng big gap sa parang lamat na lamat. Kasi nangyayari, nagagamitan na lang eh. Dahil hindi nagiging upfront yung mga tao sa pakay nila. Nagagamitan na lang. Kasi, yun kasi ang main goal ni Alan Roger Curry. Hindi naman magkakaroon ng problema talaga yung lalaki at babae kung upfront kayo at honest kayo talaga sa pakay nyo na which is yan din yung pinopromote ko dito sa channel na to, na maging upfront kayo sa pakay nyo, huwag kayong maging deceitful o magsinungaling na bibigyan mo yung impression yung babae na pang long term pero hindi naman pala SEX lang habol mo. Meron pa nga iba nilalasing yung mga babae, di ba? Yung mga ganun. Sa babae naman, merong ibang mga babae na makikipag-date, labas-labas doon sa babae sa lalaki na hindi naman talaga nila trip. Ang gusto lang nila, emotional tampon, attention, tsaka free meals. So, both gender tong ganito. Kaya ang pangontra talaga dito, yung mode 1 na sinasabi ni Alan Roger Curry, direct approach kung gusto mong ng short-term or long-term relationship, tapos no free attention or wag mo ibigay yung non-sexual validation mo sa babae para hindi ka magagamit. Kasi pera, non-sexual din yan. Pakikinig sa kabulshitan ng babae, mga nonsense na usapan, non-sexual din yan. Pakikipag-chat na wala namang pupuntahan, hindi mapupunta sa SEX, non-sexual din yan. Tapos yung date, labas-labas, pagbibigay mo ng oras, non-sexual din yan. Yung red pill kasi sinasabi, wag ibigay yung attention. Anong attention ba yun? Hindi mo nililinaw, di ba? Hindi mo nililinaw. So, yan yung yan lang yung magagawa nyo sa ngayon sa nangyayari sa dating and relationship.
maging direct na kayo. Naporsina yan ni Alan Roger Curry. Nabanggit na nga niya yan by 2019 to 2024. Kailan niya nilabas yung book na yun? 2009 ata. Tapos may timeline siya 2019 to 2024. Which is nangyayari na talaga ngayon. Ganun na talaga siya nangyayari. Actually, dumadami na nga rin na nagpo-pro di ba? Hindi niya nabanggit din yan. Pero ako nabanggit ko yan kasi nga napapansin ko talaga, naobserbahan ko marami na talaga nagpo-pro. Kasi nga, yun na yung last resort ng babae na para makakuha ng attention tsaka validation sa lalaki, di mag-pro na lang sila. Na at the same time, parang yun na yung kapalit ng mga beta male provider, yung pagpo-pro. 'Di ba? So, parang yun na, yung mga beta male provider, wala na yan. Kasi hindi naman nila trip yung mukha niya ng mga yan Hindi naman nila trip yung mukha niyan Ba't pa sila magsisettle dyan nagtatrabaho na sila. Mag-pro na lang sila. Nakakapili pa sila. Mas above pa yung itsura, di ba? So, yan na yung papalit. Actually, ngayon ko nga lang naisip yan. Oo nga, no. Parang yung pagpo-pro na yung papalit sa beta male provider. Ayos yun. Pero totoo, mukhang yun na nga Kasi, biruin mo, meron akong mga kakilalang babae mukhang nagpo-pro. Tapos sabay, parang yun yung ginagawa nila. Ang dami-dami na nga rin ng sa mga single meetups, tsaka mga Facebook na pages. Makikita mo. Tsaka Telegram, isa pa yan. Talamak yan Telegram. Ang dami talaga nagpo-pro dyan. Kala mo makaka-chat mo na maayos, tapos biglang aalukin ka sa website nila. So, wala na talaga. Malaking gap na talaga mangyayari. So, ang best defense mo na lang talaga dyan is mode 1, direct approach. Tsaka, wag mo ibigay yung attention mo. Kahit pa sabihin mo na hindi ka nag-i-exist sa babae, mas maigi na yung protektahan mo yung sarili mo, di ba? Kaysa naman magamit ka. Hindi ka naman bibigyan ng SCX. Tsaka sinasabi ko, mag-pro na lang din kayo. At least doon, oo nga, nakikinabang sila sa non-sexual, nakikinabang sila, kapalit ng beta male provider. At least doon, may kasiguraduhan ka na may SEX. Kasi sa pagiging beta male provider, walang kasiguraduhan yun na bibigyan ka ng SEX. Sa pro meron Meron kasiguraduhan So, yun lang yung advantage nun. Kaysa naman yung, date mo pa yung babae, lalabas mo, chat mo. Tapos, pinapakilig mo lang sarili mo, sabay end up, wala namang SEX, di ba? So, ang defense mechanism mo lang talaga as lalaki. Direct approach, mode 1. Tsaka yung no free validation or free attention. Huwag mo ibibigay yung pera mo, huwag mo i-date yung babae, labas-labas. Huwag mo i-chat yung babae na hindi naman mapupunta dun sa So, pero na lang kung nasa trabaho ka. Kung nasa trabaho ka, hindi mo maiiwasan makipag-usap dahil may common goal kayo dun which is magtrabaho. So, parang yun na lang talaga yung pinaka-mode of interaction nyo. So, paano yun lang? Peace.